Maganda ang sikat ng araw. Isang panibagong araw ng buhay ko. Ngayon ang araw kung saan ipapakilala ako ni Lola sa lahat ng mga tao dito sa bayan. Abala ang lahat ng mga kasambahay at ang mga tauhan ni Lola Susana. Inimbitahan nito ang lahat ng mga tao sa pagtitipon mamayang gabi. Kasalukuyan akong nakayuko sa may garden habang hawak ang tasa ng kape. Nilapitan ako ni Christina. Masaya ka na? Wala akong balak makipagtalo sa iyo, Christina. No, hanggat nandito ka hindi ako titigil. Lahat na lang kinukuha mo sa akin. Sa pagkakaalam ko hindi ko inagaw ang meron ako ngayon. Baka nakakalimutan mo na ako ang apo at ikaw. Bakas sa mukha nito ang pagkaasar. Nag-walk out ito sa harapan ko. Wag ako, Christina. At tumingin sa malayo, magsisimula na bang magbago ang takbo ng buhay ko? Kinagabihan maraming mga bisita ang dumating kabilang sina Ernie at mga kaibigan ko, kasama ng mga ito si Emilio. Pinakiusapan ko ito na asikasuhin muna nito ang mga kaibigan ko. Ibinigay sa akin ni Lola Susana ang kwintas ni Mama. Ipinasuot niya iyon sa akin bilang tanda na isa akong tagapagmana nito. Ginto na napapalibutan ng diamond ang kwintas na suot ko. Ito ang kwintas ng iyong mama, Anika. I mean Laureta. Kahit ano pong itawag ninyo sa akin okay lang po, Lola. Kamukhang kamukha mo ang mama mo, apo. Napakalungkot nga lang at wala na siya. Namatay ang mama mo dahil sa paghahanap niya sa iyo. Hindi ko alam na dinodroga siya noon ni Fernando. Nalaman ko na lamang iyon nang mabasa ko ito. Iniabot nito ang isang notebook sa akin. Nakalagay dyan kung gaano ka kamahal ni Lumeng na hindi ka nawala sa isipan niya. Ang buong akala ko ay masaya siya sa piling ni Fernando pero nagkamali ako, maling-mali ako. Tumulo ang luha ni Lola. Tumayo ako para yakapin siya. Napakasama talaga ni Fernando. Apo, hinaplos ni Lola ang likod ko. Masaya ako na nandito ka na ulit. At kung nasaan man ngayon si Lumeng, alam kong masaya na rin siya na nandito ka. Umiiyak na rin ako habang nakayakap dito. Umihip ang malamig na hangin sa nakabukas na bintana. Pakiramdam ko nakayakap sa amin si Mama at masayang masaya ito. Nang makaalis si Lola ay binasa ko ang diary ng aking mama. Anika, anak, alam kong buhay ka pa. Nararamdaman ko na buhay ka pa. Napakasama ni Fernando na inilayo kanya sa akin dahil lamang sa negosyo at sa pera. Nasabi niya iyon sa akin noong araw na malasing siya. Mahal na mahal kita, Anika, anak ko. Mahal na mahal kita. Lumeng. Umagos ang luha sa aking mga mata nang mabasa iyon. Hindi ko gustong matuwa dahil napagbayaran na ni Fernando ang lahat ng mga kasamaang ginawa nito sa impyerno. Inaayusan ako ng make-up artist nang puntahan ako ni Emilio sa loob ng kwarto ko. May hawak itong mga bulaklak na kulay pula. Happy birthday, Anika. Thank you. Bakit nandito ka? Namiss lang kita. Pinamulaan ako ng mukha. Umalis ka na. Ang sweet naman po ninyong dalawa. Sweet talaga ako sa asawa ko. Ang daming langgam. Inirapan ko na lang ito at sinenyasan na umalis na. Nahuhulog na ulit ako sa kanya. Kanina pa ako kinukulit ni Ernie kung nasaan si Laureta. Gusto kong sabihin dito na malapit na itong lumabas sa silid nito bilang si Anika Ronquillo. Ang nag-iisang tagapagmana ng hasyenda. Calling the attention of all. We would like to present our birthday celebrant, ang nag-iisang anak ni Lumeng Ronquillo, ang nawawalang apo ni Doña Susana, si Miss Anika Ronquillo na kilala rin bilang Laureta Damasco. Isang malakas na palakpakan sa lahat. Napatunganga sina Ernie at mga kasama nito. Napakaganda kasi nito, lumapit ako rito ngunit agad akong hinila ni Christina. Lumapit din si Resty dito at ito na ang umalale sa braso nito. Wala akong nagawa kundi pagmasdan na lang na hawak ng iba ang babaeng mahal ko. Ipinakilala sa lahat si Anika, masaya ang lahat ng mga tao maliban sa akin na kanina pa naiinis. Hey, sino ka naman? Mataray na tanong ni Ernie kay Christina. Girlfriend niya at ikaw. I'm the friend of Laureta. Humalukip-kap si Christina. A friend. Kaya pala asal squatter. Christina, shut up. Awatin mo ako, Sir Emilio baka mapatay ko yung girlfriend mo.
Hindi nagpatalo si Ernie sa katarayan ni Christina. Kumusta kayo rito? Tanong ni Laureta. Nakalapit na pala ito sa amin. Girl, bakit hindi mo sinabi na ikaw ang apo ni Doña Susana? Ang gara ng suot mo ngayon. Akala ko nga na naginip ako. Kahit nalaman nitong mayaman ito, hindi pa rin ito nagbabago. Laureta, may lechon ba? Oo naman, sige kuha lang kayo. May take out kayo mamaya. Pumunta pa talaga ang mga squatters mong kaibigan dito. Alam ba ito ni Lola? I'm sure hindi. Apo, asikasuhin mo ang mga bisita mo. Christina iha, kanina ka pa hinahanap ng mami mo. Umirap ito sa matanda bago umalis. Hindi na talaga mababago ni Christina ang tingin nito kay Anika sa tingin ko. Emilio, ikaw na muna ang bahala kay Laureta. Kumain lang kayo ng kumain. Pamilya na kayo ni Laureta kaya ituring na rin ninyo akong pamilya. Niyakap ni Laureta ang lola nito. May mabuting puso ang matanda na namana ni Laureta dito. Sana nga lang makita rin ito na seryoso ako sa nararamdaman ko. Lumalim ang gabi, halata ang pagod sa mukha ni Laureta pero nanatili pa ring nakangiti ito sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo. At sa mga nagbigay ng mga regalo, especially sa lola ko na gumawa ng lahat ng ito. Sobrang thankful ako sa inyong lahat dahil tinanggap ninyo ako. Sa mga kaibigan ko na nandito ngayon, salamat sa inyo. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ang isang squatter na tulad ko ay isang mayamang heredera pala. Pero hindi ang yaman ang kailangan ko, ang pera pinaghihirapan yan para makuha. Pero ang makilala ang tunay kong pamilya ang kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit ano pang yaman dito sa mundo. Nagpalakpakan ang lahat. Nandito lang kami sa tabi mo, Laureta. Sigaw ni Ernie na sinundan pa ng iba. Natapos ng matiwasay ang kasiyahan. Isa-isang umalis ang mga bisita ni Lola Susana. Inaasikaso ko naman ang mga kaibigan ko na masayang nagkukwentuhan sa gilid kasama ni Emilio. Nag-iinuman ang mga ito maliban kay Ernie na abala sa pagpapansin sa mga waiter na nasa catering. Lasing ka na, nag-aalalang sabi ko kay Emilio. Hindi pa ako lasing, asawa ko. Hinawakan nito ang kamay ko at hinalikan iyon. Gusto kitang isayaw. Hinigpitan nito ang hawak sa bewang ko. Emilio, ano ba? Inihilig nito ang ulo sa leeg ko. Nagseselos na ako. Nahihiya na rin ako sa ginagawa nito. Nakita kong nilapitan ni Lola ang tumutugtog ng piano. Pagkatapos ay bigla na lang tinugtog ang isang love song. May mga nagsayaw din pero hindi yun nakabawas sa mabilis na pintig ng puso ko. Mahal kita. Tumingin ito sa mga mata ko, nag-iwas ako ng tingin ngunit hinawakan nito ang kabilang pisngi ko. Mahal kita bilang ikaw, bilang si Anika at Laureta. Mahal na mahal kita, Laureta, mahal mo pa ba ako? Maha, naputol ang sasabihin ko nang bigla itong matamba. Mabuti na lamang at dumaan si Resty sa tapat namin kaya nalalayan nito si Emilio. Nagpaalam ako kay Lola Susana na ihatid si Emilio sa bahay nito. Si Manong Ambo ang naghatid dito, pero habang inihahatid ng tingin ang paalis na sasakyan ay may kurot sa puso ko. Bakit ko ba pinapahirapan ang sarili ko? Bakit hindi ko nalang sabihin dito ang totoo na mahal ko na rin siya? Pumanhik na ako sa kwarto ko nang magpaalam sina Gooding at Ernie pati ang iba pang mga kasama ng mga ito. Kasalukuyan akong nagbibihis nang muling maalala si Emilio. Inaasikaso kaya itong mabuti sa bahay nito. Hay, bakit ba kasi nagpapakipot pa ako? Masakit ang ulo ni Emilio pagkagising. Naparami ako ng inom kagabi dahil sa inis ko sa Resty na yon. Kung makabakod kay Laureta parang sila na nito. At nakakainis dahil gustong-gusto naman ni Laureta. Bahala sila sa mga buhay nila. Bumalikwas ako sa kama ko ngunit laking gulat ko nang makita si Laureta na nakahiga sa sofa. Nasa ibabaw ng lamesa ang bimpo at palanggana. Mahimbing itong natutulog sa sofa. Mahal mo rin ako no. Ngayong ikaw na mismo ang pumunta rito hindi na kita bibitawan pa. Malapad ang ngiting lumabas ako ng kwarto ko. Sina Manang Talia at Mang Baldo ay nagbubulungan sa kusina. Kumusta ang tulog mo, sir? Mahimbing ba? Kayo ho talaga. Teka, sinamahan ba ako ni Laureta dito kagabi?
I mean inihatid niya ako. Si Ambo ang naghatid sa'yo rito sa bahay mo. Sumunod lang si Laurette sa'yo, siguro mga 1:00 na ng umaga. Nagulat nga kami ni Talia, sabi niya hindi raw siya mapakali sa mansion kaya sinundan kanya dito. Nagsikuhan ang dalawa. Totoo, good morning po. Tinig mula sa likuran ko. Ninitian lang ako nito, magpapalam na ho sana ako. Emilio, baka kasi hinahanap na ako ni Lola Susana. Pinigil ko ang kamay nito. Hindi ka aalis. Pero, hindi ka aalis hanggang hindi mo ako sinasagot. Esos, bakit hindi na lang ninyo tutuhanin ang pagpapanggap ninyo? Halata naman na mahal ninyo ang isa't isa noon pa man. Noong hindi mo pa alam ang totoo mong katauhan. Manang Talia, paano mo nalaman na? Unang araw nyo palang bilang mag-asawa nakahalata na kami ni Baldo. Isa pa alam na alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi, Emilio. Kung ganun pala alam na ninyo, bakit hindi ninyo sinabi manang? Nagmukha akong gaga ng 1 buwan sa harap ng mga ito. Tinuto ni Emilio ang sinabi nito. Hindi niya ako pinayagang umalis sa mansyon. Ipinagpaalam pa ako nito kay Lola Susana, pumayag naman ito. Gusto kong umalis o di kaya tumakas mula rito pero hindi ko naman magawa. Kasalukuyan akong nasa kwarto ko at hinihintay niya ako sa labas. May pupuntahan daw kaming dalawa at kung saan kami pupunta ay wala akong ideya. Asawa ko, matagal ka pa. 1 oras na akong naghihintay dito sa labas. Lalabas ka ba o wawasakin ko na lang itong pinto? Lalabas na. Nakamaong short ako at black t-shirt. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi ka kasi nagbago, Julogs ka pa rin. Bakit hindi mo na lang tawagin si Christina? Tiyak hindi yun Julogs. Ikaw naman hindi ka na mabiro. Mahal naman kita kahit na mukha kang Julogs, maganda ka rin naman hindi nga lang halata. Hoy, hindi porket concern ako sa iyo kagabi, umaasa ka na may meaning yon. Sinusuklian ko lang lahat ng kabaitan mo sa akin, no? Hindi ito umimik sa halip hinawakan nito ang kamay ko. Still nandito ka sa tabi ko, my wife. Wife ka riyan. Soon to be. Ewan ko sa iyo. Ay nahulog. Napatingin ako sa lupa. Ano yung nahulog? Puso ko pakipulot para kasi yan sayo. Nakakainis ka na. Tinitingnan ako nito. Inilapit nito ang mukha sa mukha ko. Hinalikan niya ako sa noo. Hinding-hindi kita pakakawalan. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal na rin kita. Inilayo niya ako at hinawakan sa baba. Anong sinabi mo? Wala akong sinabi. Hinila ko ang kamay nito. Bakit ganon nahihiya ako rito? Nakarating kami sa falls, palubog na ang araw at napakagandang pagmasdan ang paglubog ng araw. Gusto mo bang maligo? Sandali hindi ako. Bigla niya akong itinulak sa tubig. Malamig ang tubig na dumampi sa balat ko. Tinanggal nito ang t-shirt nito at tumalon din sa tubig kasama ko. Sabi mo dati gusto mong makakita ng paraiso. Sinasabi ko yun kasi, ano? Hindi ang abs ko ang tinutukoy ko. Tinapik ko ang magkabilang pisngi ko. Lauretta, gising. I dare you. Kapag natalo mo ako hindi na kita kukulitin. Hahayaan ko na kayo ni Resty. Game. Sabay kaming lamusong sa tubig. Ako ang nauna sa dulo at nahuli ito. Muli akong lamusong pabalik. Ilang minuto na akong nakabalik pero hindi pa ito umaahon. Sumisid ako sa ilalim ng tubig. Nakita ko roon si Emilio. Tila hindi na ito humihinga. Emilio, nag-aalala kong sigaw habang niyugyug ang magkabilang balikat nito. Gosh, hindi na yata siya humihinga. Hinila ko siya sa pampang at lumuhod ako sa harapan niya. Idinikit ko ang tenga ko sa dibdib nito. At saka binigyan ito ng CPR. Pero hindi pa rin ito nag-respond. Emilio, naman nakakainis ka, alam mo namang mahal kita, mahal na mahal kita. Natatakot lang ako dahil baka hindi mo ako mahal bilang ako at hindi bilang si Anika. Ikaw yung mahal ko at hindi si Resty. Kaya please bumangon ka. Umiiyak na ako sa harapan nito ngunit nabigla ako nang bigla niyang kabijin ang batok ko at silan ng halik ang bibig ko. Mahal mo rin pala ako. Nakakainis ka. Ang cute mo kapag namumula ka. Alam mo nung sinabi mo na mahal mo ako,
Ang totoo noon mahal na kita. Pero hindi ko magawang mahalin ka dahil hinihintay ko ang pagbabalik ni Anika. At noong nalaman ko na ikaw at siya ay iisa, nainas ako sa sarili ko. Nainas ako dahil napagagaw ko para pakawalan ka. At para saktan ka noong araw na yon. Hinawakan nito ang kamay ko. At tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Mahal na kita noong una pa lang. Mahal na kita noong inosente ka pa lang. At sa tingin ko hindi ka na magiging inosente ngayon. Kinindata niya ako at muling siniil ng halik ang aking lobby. Ako na siguro ang pinakamaswerteng tao dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ko, napakabuti pa rin ng Diyos dahil hindi niya ako banigo at pinabayaan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maisip na isa akong anak ng mayamang hasyendera. Na ako pa ang apo ni Doña Susana, na sa kwento ko lang naririnig. Hindi ko akalain na isa akong hasyendera. Si Ernie ang kasama ko ngayon sa aking kwarto. Tinutulungan niya akong mag-ayos ng mga regalo na hindi ko pa nabubuksan dahil naging abala ako sa pag-aaral at pag-aasikaso ng mga pasikot-sikot sa aming negosyo at sa nobyo kong si Emilio. Ang lokong iyon na napasagot ako at napaamin dahil nagpanggap na nalulunod. Humiga ako sa kama na inaayos ni Ernie. Nagpamiwang ito sa harapan ko at nagtaas ng kilay. Hoy, Laureta, hindi porket ikaw ang amo ko hindi na ako magagalit, no? Umalis ka nga dyan at inaayos ko pa ito. Hinila ni Ernie ang kamay ko at pinatayo ako. Bakit ba kasi kailangan pang ayusin? Alam mo namang nasanay na ako sa magulong paligid. Kaloka ka, iba na buhay mo noon at ngayon. Alalahanin mo na isa kang prinsesa, isang senyorita. At hindi mo na kailangan na maging dating Laureta na isang barang babae. Hindi naman ako nagbago, no? Tingnan mo nga ang suot ko. Butas ang pantalon ko, t-shirt pa rin suot ko. Iyong mga panty ko na inutang kay Aling Pasing, ganoon pa rin naman, gusto mo tingnan. Gamit ko pa rin naman iyong bag kong sira, iyong sapatos ko, pinatahi ko para lamang maging maayos ulit. Hindi ako nagbago, Ernie. Kung ano ako noon, ganoon pa rin naman ako ngayon. Gusto kong imulat ang mga mata ko sa buhay na simple lamang, hindi sa buhay na marangya na hindi ko naman nakasanayan. Nami-miss ko na sa atin, iyong maingay na paligid. Mga kapitbahay natin na nagsisigawan tuwing umaga, mga kapitbahay na nagpapahingi ng ulam kahit wala rin silang pera. Nami-miss ko yung bunganga ni Aling Pasing tuwing katapusan ng buwan. Gusto ko pa rin yung buhay na simple lamang, Ernie. Alam mo, Laureta, sanayin mo na ang sarili mo sa buhay na meron ka ngayon. Hindi dahil pipilitin mo ang sarili mo kundi dahil kailangan. Kailangan ka ng lola mo, ni Doña Susana. Ikaw lamang ang inaasahan niya sa pagpapatakbo ng negosyo ninyo. Iyong mga kapitbahay natin, pwede mo naman silang ayain na dito manirahan. Gawin mo silang trabahador ninyo sa manggahan. Tulungan mo sila, Laureta. Sina Guding at Elio nga nagpapatayo na ng bahay. Iyong kinikita nila sa pabrika doon ginagamit. Ibinigay ni Emilio yung lupa sa kanila dahil gusto niyang tulungan ang mga kaibigan natin. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata. Tama si Ernie. Sabihan mo sila, papuntahin mo sila rito bukas. Tumango si Ernie sa aking sinabi. At muli nitong ipinagpatuloy ang ginagawa nito. Naiinis si Christina sa nabungaran pagkagising. Maingay ang paligid at maraming tao. Puno ang bakuran ng Lola Susana ko. Nakasuot lamang ako ng red lace robe nang lumabas ako sa aking kwarto dahil sa ingay. Nakatanaw ako sa bintana at nagpasyang bumaba ng hagdan para puntahan ang mga patay gutom na mga ito. Naroon si Ernie, ang assistant ni Laureta na siyang nagbibigay ng mga maiinom at merienda sa mga tao na mukhang mababaho. Tinawag ko si Aling Magda, ang bagong katulong na kakampi ko sa bahay ng aking Lola Susana. Si Magda ang tagapag-ulat ko sa mga ginagawa ni Laureta na hindi ko gusto. Ito rin ang taga-report ko kung kasama ni Emilio si Laureta dahil balita ko ay magkasintahan na ang dalawa. At hindi ako papayag hanggat hindi ko nababawi ang para sa akin. Anong meron, Aling Magda? Bisita ni Laureta, senyorita. Balita ko, sila raw ang bagong mga trabahor ninyo. Ano, nagulat nga rin ako, senyorita dahil napakarami nila.
Nanggigil na hinanap ko si Laureta. Hindi pa man patay si Lola Susana ay pinapangunahan na nito ang mga desisyon. At bilang ako ang mas nakakatanda rito ay kailangan ko siyang pigilan. Para naman makapagpa-impress ako sa aking Lola Susana. Lumapit ako kay Laureta na nagsasalita sa harapan ng mga tao. Pinalakpakan ko ito at nakangising nilapitan. Ang galing, so proud of you my pinsan. At ano namang ginagawa mo rito? Nakatayo, pinapanood ka, pinapakinggan ka sa mga sasabihin mo sa kanila. Well, Lola is not here pero you are taking advantage. Hindi ikaw ang nag-iisang tagapagmana kaya wala kang karapatan to make big decisions na hindi ako kasali. And one more thing, saan natin kukunin ang ipapasahod natin sa kanila? Saan sila titira? Are you out of your mind, Laureta? Pinutol nito ang sinasabi ko nang itapat nito ang hintuturo sa bibig ko. Alam mo, Christina, hindi mo ako madadaan sa pag-English mo. Kahit damyugo pa ang ilong mo kaka-English mo. At isa pa, sinong may sabi na inuunahan ko si Lola? Para sabihin ko sa iyo, Christina, nakausap ko na si Lola tungkol dito. At sinabi ko na rin na mga kapitbahay ko ang magiging bagong trabahador natin. At saan sila titira? Ang alam ko may maliit na lupa na kasya na ang 20 bahay doon. Hindi naman mansion ang ipapagawa. At para malinaw din sa iyo, tutulungan muna nila tayo sa pag-aalaga ng hasyenda at manggahan. Kapag may mga ani na, doon sila kikita. Pero kailangan nila ng konting halagang panimula. Baka pwede mong ibigay ang kapiranggot mong mana. Namula ako sa sinabi ni Laureta at nagtawanan ang mga ito. Napahiya akong tumalikod sa mga ito habang pinagtatawanan ako. May araw ka rin sa akin Laureta ka. Kasama ko ngayon si Laureta sa kanilang hasyenda at kagaya ng dati ako pa rin ang assistant niya pagdating sa negosyo. Simula noong maging kami ni Laureta naging masaya ang buhay ko. Akala ko nga minsan nananaginip pa ako dahil hindi ko inasahan na ang matagal ko nang hinahanap ay nasa tabi ko lamang pala. Nilingon ko si Laureta na katabi ko sa kawayang upuan. 3:00 na ng hapon at nasa silong kami ng mga mangga. Ang mga kapitbahay ni Laureta ang ngayong mga trabahador nito. At sa nakikita ko, masaya si Elsoreta sa ginagawa nitong pagtulong sa mga taong naging kasakasama nito ng mahabang panahon. Tumulong si Laureta sa paghanda ng merienda ng mga ito. Dumating naman sina Elio at Guding na kaibigan ni Laureta. Araw kasi ng Sabado at wala namang gaanong ginagawa sa pabrika. Ako na ang namamahala niyon simula noong mamatay ang aking kuya Fernando. May bitbit na gitara ang dalawa. Napangiti ako dahil kinukulit na nila akong alukon ng kasal si Laureta. At mukhang mapapaaga nga iyon dahil nandito ang mga ito. Laureta, oh, wala kayong pasok. Half day lang kami. Tumingin ang mga ito sa akin at nagtaas ng kamay. Boss! Tumanggo lamang ako. Siniko ako ni Laureta dahil nagsisikuhan din sina Elio at Guding. Ngayon lang yata sila nagpunta rito. Mabilis yatang makiramdam ang misis ko. Soon to be na misis ko. Maya-maya pa ay may mga sunod-sunod na motorcycle parade na nagdadaraan sa kalsada. Kitang-kita namin yun dahil kalapit lamang ng kalsada ang hasyenda. Teka, hindi ba't anak ni Mayor iyon? Tanong ni Ernie. Oh my gosh, si Resty, siya ba yung nakasakay sa truck? Nagsunuran naman ang mga tao kay Ernie. Tumayo rin si Laureta at tiningnan ang pagdaan ng truck. Totoo nga ang chismis na si Resty ang tatakbong mayor ngayon sa bayan namin. Sa darating na halalan, huwag kalilimutang boto. Ang pinakagwapong Mayor Resty, sabi ng announcer. Hindi kita iboboto. Ang sama mo talaga. At bakit? Hindi pa ba kayo magkasundo? Hindi naman siguro yung masamang hilingin ng girlfriend mo. Hinawakan ni Laureta ang kamay ko. Okay fine, pero hindi ko siya susundin. Hindi ko pa rin makalimutan na ang lalaking ito ay ang taong pinagseselosan ko pagdating kay Laureta. Close pa rin sila ni Laureta at mukhang best friend na nga. May tiwala naman ako kay Laureta pero kay Resty, wala akong tiwala. Bumaba si Resty sa truck at ang mga supporters nito.
Nakadamit ng orange ang mga ito na may tatak na Vote Resty for Mayor. Binigyan pa kami ng mga flyers, nilapitan kami ni Resty. Hindi ko binitawan ang kamay ni Laureta na hawak ko. Nakita ni Resty ang magkahawak naming mga kamay. Aasahan ko ang suporta ninyo ha. Iboboto ka namin. Sa dami ng mga ito mukhang landslide si Resty sa bayan pa lamang. Maraming salamat po. Kumaway ito sa lahat at malapad ang lobbying ngumiti. Laureta, baka gusto mo akong samahan. Pumagit na ako at masamang tiningnan si Resty. Saan kanya sasamahan? Dapat sa akin ka magpaalam. Remember, I'm her boyfriend kaya dapat sa akin ka magpaalam. Binawi ni Laureta ang kamay niya na hawak ko. Nagalit yata ito sa ginawa ko. Tama lamang naman yun dahil kabastusan na para sa aking lalaki na sa mismong harapan ko pa talaga sila mag-aayaan. Resty, pasensya ka na kay Emilio. Hinawakan ni Laureta ang siko ni Resty at lumayo sila sa gawi ko. Ikinuyong ko ang aking mga kamay sa inis at pinasya kong umalis na lang sa hasyenda. Hinabol ako ni Naelio at Buding na may dalang gitara. Papasakay na ako sa kotse ko nang harangin ako ng dalawa. Boss, hindi ba natin itutuloy ang plano ninyo? Sa tingin ninyo, mukhang masaya naman si Laureta na kausap niya ang soon-to-be mayor na iyon. Boyfriend niya ako pero kung umasta siya parang hindi kaming dalawa. Nako, ganyan talaga si Laureta. Mahal ka naman niya pero pagdating sa tulong para sa kaibigan iyon muna ang inuuna niya. Maswerte ka nga dahil ikaw ang lalaking unang minahal ng perkoy namin. Iyon ang tawag nila kay Laureta. Boss, huwag ka nang magselos, nakakabawas sa kaguwapuhan mo yan. Alam mo namang mahal ka ni Laureta. Gusto ko tuloy tanungin ang sarili ko kung mahal nga ba talaga niya ako. Hindi ako napilit ni Naelio at Buding na manatili sa hasyenda. Nagdahilan na lamang ako na may importanteng gagawin sa boutique shop ko. Aasahan ko ang suporta ninyo. Laureta, aalis na ako. Kinawayan ko siya bago sila umalis kasama ng mga motorcycle riders na tumigil para hintayin ito. Samantala, nilapitan naman ako ni Ernie na umiiling-iling. Hay nako, anong pinag-usapan ninyo? Iyong tungkol sa pagtakbo niya bilang mayor. Akala ko kasi noon hindi iyon mangyayari. Teka si Emilio. Pinandilatan ako ni Ernie. Okay ka lang. Pagkatapos mo siyang layuan kanina at makipag-usap ka kay Resty. Hello, Laureta. Okay ka lang. Siyempre na si Papa Emilio kaya umalis. Hinarang nga siya kanina ni Naelio at Buding pero hindi naman nagpapigil. Bawas-bawasan mo kasi ang pakikipaglapit sa taong kinasusuklaman ng taong mahal mo. Nainas kasi ako dahil nakikisuyo lang naman si Resty pero si Emilio hindi man lang kinausap ng maayos iyong tao. Pininiwanggan ako ni Ernie na hindi sang-ayon sa rason ko. Alam mo, Laureta, kung ako si Emilio, malamang ganoon din gagawin ko. At si Resty, sinasadya niya na inisin si Emilio dahil gusto kanyang makausap. Hello, sino ang santong hindi magagalit, Auber? Sumimangot ako at kinuha ang cellphone ko sa aking bag. Ang cellphone ko na ibinigay ni Emilio noong nagpanggap akong asawa niya. Sinubukan ko siyang kontakan pero out of reach naman. Malungkot akong umupo at nagkunwaring masaya kasama ng iba. Habang panakanak ang sinusulyapan ng cellphone ko kung tatawag ba si Emilio o magti-text sa akin para sunduin ako dito sa hasyenda at sabay na kaming umuwi. Pero hindi pa rin niya ako sinundo at naka-off pa rin ang cellphone nito na hindi ko makontak. Hi, nagtatampo na nga talaga siya sa akin.